Kumusta mga kaibigan? Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay isang patunay na ang pinakamahirap paniwalaan ay nangyayari sa totoong buhay. Ito ang kwento ng kamangha-manghang pagbabago ng isang dalagang mula sa pamilya ng isang bilyonaryong oil tycoon sa gitnang silangan at ang kanyang ama nang sila ay tumapa sa Pilipinas. Naitanong niyo na ba sa sarili niyo kung ano ang ibig sabihin para sa isang Muslim na babae ang pagtatanggal ng kanyang hijab? Hindi lang ito simpleng pagtatanggal ng kasuotan. Para sa kanila, ito ay pananampalataya, tradisyon at dangal ng buong angkan. Ngunit isang marangal na dalaga mula Qatar ang tinalikuran ang lahat ng iyon sa Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari sa kapuluan na ito at sino ang Pilipinong lalaki na nagpabago ng kanyang buhay? Naniniwala ako na kapag narinig niyo ang kwentong ito, magugulat din kayo tulad ko, kaya simulan na natin. Ang kwentong ito ay batay sa totoong pangyayari. At kung nagustuhan niyo, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like dahil magdadala ito nga swerte sa inyo. Ako si Leila Hashim. Ipinanganak at lumaki ako sa Qatar. Ang aking ama ang presidente ng isa sa pinakamalaking oil and gas conglomerate sa gitnang silangan. Mula pa nung bata ako, nakatakda na ang aking buhay na maging kakaiba sa ibang mga bata. Naalala ko pa noong 6 na taong gulang ako. Marahan na ipinasuot sa akin naking ina ang isang maliit na hiyab at sinabi, "Leila ko, mula ngayon isa ka ng anak ni Allah." Laging kumilos ng may pag-iingat. Noong panahong iyon, hindi ko pa alam na ang hijab na iyon ay isang kalasa na nagpoprotekta, ngunit isa ring kulungan na nagpapahirap sa aking buhay. Ang aming pamilya ay nanirahan sa isa sa pinakamayayamang lugar sa Doha. Ngunit ang marangyang mansyon na parang palasyo para sa akin ay isa lamang magandang bilangguan. Tuwing umaga pagkagising, isang nakatakdang schedule ang naghihintay. Pagdarasal, pag-aral, at muling pagdarasal. Hindi ako pinapayagang malayang makipaglaro sa makaibigan at lalong hindi makipag-usap sa malalaki. Nung ako ay 12 taong gulang, may nangyari. Pauwi mula sa eskwelahan, biglang pinahintongang aking pribadong tsupa ang sasakyan. Sinabi niya na may aksidente sa kalsada sa unahan. Nagtataka akong sumilip sa bintana. Sa gitna ng maraming tao, nakita ko ang isang binata na tumutulong sa isang nasugatan. Ang nakapukaw nga aking pansin ay ang natural na paraan ng pagtulong niya sa isang babaeng walang hijab. Ito ang unang pagkakataon na may tanong na sumagi sa aking isip. Bakit kaya natural siyang makakulong? Sa aming kultura, hindi dapat basta-basta nakakaroon ng ugnayan ang babae at lalaki. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ko na sa isang lugar sa mundong ito, may mga tao na nabubuhay sa isang ganap na naibang paraan. Kahit sa kolehiyo, walang nagbago. Pinayagan ako ng aking ama na mag-aral ng international law, ngunit nilinaw niya na ito ay isang paghahanda lamang para sa pagpapakasal ko sa isang marangal na lalaki at maging isang mabuting asawa at manugang. Naniniwala ang aking ama na ang isang matalinong asawa ay mas makatulong sa karera ng kanyang asawa. Nang matanggap ko ang sulat ng pagtanggap sa Harvard University para sa PhD program sa International Law, labis akong natuwa. Sa wakas ay makakaalis na rin ako ng bahay. Masaya akong nag-isip, ngunit maikli lamang ang kagalakang iyon. Nagpadala ang aking ama nga 2 bodyguard para sumama sa akin. Sinabi niya na para raw sa aking kaligtasan. Ngunit sa totoo lang, ito ay pagbabantay. Ang buhay ko sa Amerika ay halos hindi naiba sa bahay. Ang schedule ay mula lamang sa dormitoryo patungong eskwelahan at mula eskwelahan pabalik sa dormitoryo. Ang pakikipagparti sa mga kaibigan o paggawaan study group kasama ang malalaki ay ipinagbabawal. Ang pangarap ko ay maging isang diplomat na nagtatrabaho sa United Nations. Ngunit pakiramdam ko ay lalo itong lumalayo. Pagkatapos, isang araw, dumating ang isang sulat mula sa bahay. Nang buksan ko ang sobre, nabigla ako nang makita na ito ay isang kasunduan sa kasal. Pinahandaan ng aking ama ang aking magiging asawa
Siya ay anak ng isang oil business family sa Saudi Arabia. 10 taon ang tanda sa akin. Agad kong tinawagan ang aking ama para tumutol. Ama, hindi ko pa nga natatapos ang aking pag-aaral. Bakit po kayo ang nagpasya sa bagay na ito? Malamig na sumagot ang aking ama. Leila, anak ka ng pamilya Hashim. Mas mahalaga ang dangal ng pamilya kaysa sa iyong personal na kagustuhan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakatingin sa labas ng bintana, nagtanong ako sa sarili, ang ganitong nakakabaliw na buhay ba ay kagustuhan ni Allah? Ang pagnanais bang mamuhay ayon sa sarili kong buhay ay napakasama? Walang nakakita sa mga luhang umaagos sa ilalim ng aking hijab. Ngunit, ito ay nagpapakita ng malalim na pagnanais sa aking puso. 6 na buwan na lang ang kasal. Inutusan ako ng aking ama na agad bumalik sa Qatar pagkatapos kong matapos ang kurso sa Harvard para mahanda sa kasal. Nawalan na talaga akong pag-asa. Ngunit isang araw, aksidente kong nakita ang isang interesanteng anunsyo sa bulletin board ng eskwelahan na isang International Educational Exchange Program na nagpapahintulot sa mga estudyante na sumali sa mga maikling internship sa iba't ibang bansa. Sa listahan, kasama ang Pilipinas. Hindi ako masyadong marami ang alam tungkol sa Pilipinas. Malabo lang ang alam ko na ito ay isang bansang mabilis na umuunlad ang ekonomiya. At may mataas na antas ng edukasyon at higit sa lahat, malayo ito sa gitnang silangan. Agad akong nag-apply sa kadahilanang gagawa ako ng pananaliksik na may kaugnayan sa international law. Sa kabutihang palad dahil sa aking mahusay na akademikong record, ako ay napili. Ipinresenta ko sa aking ama na ito ay isang kinakailangang paglalakbay para sa aking doctoral dissertation. Sa simula, matindi siyang tumutol. Bakit kailangang pumunta sa ganoong kalayong bansa? Ngunit hindi ako sumuko. Ama, ito na po ang huling hiling ko. Bago ako ikasal, gusto ko lang po na kahit isang beses ay magawa ang gusto ko talaga. Sa kabutihang palad, ang Pilipinas ay may magandang pakikipagtulungan sa ekonomiya, sa mga bansa sa gitnang silangan. May mga negosyo rin ang aking ama sa mga kumpanya sa Pilipinas. Sa huli, pumayag siya ngunit may 2 kondisyon. Kailangan kong bumalik sa loob ng 1 buwan at kailangang may kasamang bodyguard. Kinagabihan bago ang araw ng pag-alis, tumayo ako sa harap ng salamin, hinahaplos ang aking hijab. Ang tela na nagtakip sa aking buhok sa loob ng 28 taon ay biglang naging mabigat. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Makakalaya kaya ako ng kaunti. Sa airport, inihatid akong aking ama at nagpaalala, Leila, huwag kang gumawa ng anumang labis at huwag mong kalimutan ang ating kultura at relihiyon. 1 buwan mula ngayon kailangan kang bumalik upang magsimula sa paghahanda para sa kasal. Tumango ako at sumunod, ngunit sa aking puso ay may iba akong iniisip. Ito ang huling pagkakataon. Kailangan kong malaman kung ano ang buhay na gusto ko talaga. Nang sumakay ako sa eroplano, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Mas malaki ang takot kaysa sa excitement. Pupunta ako sa isang mundo na ganap na naiba sa mundo na aking kinalahan. Tinitignan ang maulap na lumulutang sa labas ng bintana. Malalim akong naisip, mabubuhay kaya ako ng ibang buhay sa Pilipinas. Buong biyahe, nagbasa ako nga materyales tungkol sa Pilipinas. Maraming bagay ang nakakagulat sa akin. Ang mga babae doon ay nagtatrabaho ng pantay sa mga lalaki. Malaya silang umibig at maaari pa ngang maging politiko. Bagamat alam ito ngang aking isip, hindi ko pa naranasan ang mamuhay sa ganoong lipunan. Ang bodyguard na kasama ko, si G. Abdullah, ay laging nag-aalala. Binibini, ang Pilipinas ay isang bansang napakaiba sa atin. Kailangan mong maging maingat, alam ko. Ngunit ang pagkakaiba na iyon ang lalong nagpainteres sa akin. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, pakiramdam ko ay tatalon ang aking puso palabas sa aking dibdib. Ang kalangitan ng Maynila mula sa bintana ng eroplano ay ganap na naiba sa kalangitan sa Qatar.
Ito ay kulay pilaabo at ang hangin ay may kakaibang amoy. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit nakaramdam ako ng bagong sigla paglabas ng airport. Sa unang pagkakataon ay nilanghap ko ang hangin ng Pilipinas. Ito ay mahalumigmig at malamig. Tumingin ako sa paligid at nakaramdam ng pagkamangha. Ang mga babae ay walang hijab, malaya silang tumatawa, naglalakad sa kalsada, nag-usap ng natural ang lalaki at babae. Para sa akin, ito ay isang ganap na bagong mundo. Sa unang araw ko sa Maynila, talagang nagulat ako. Ang lungsod na ito ay mas moderno at mas masigla kaysa sa aking inaakala. Pagkatapos kong ilagay ang aking bagahe sa hotel, ako at si Gay, Abdullah ay naglakat-lakat sa Intramuros. Napakakapal ngang tao sa mga katingkaran, ngunit ang kakaiba ay walang sinuman ang nakatiti sa aking hijab sa Qatar. Ito ay halata, ngunit sa mga bansang kanluranin, madalas akong makatanggap ng kuryosong tingin. Ngunit ang mga Pilipino ay tila natural na tinatanggap ito. Pumasok kami sa isang maliit na coffee shop. Napakabait ng waiter na nakpaliwanag ng menu sa Ingles. Tinanong pa niya ako kung saan ako nanggaling at nang malaman niyang galing ako sa Qatar, ngumiti siya at sinabi, ang Qatar ay isang magandang bansa. Sa sandaling iyon, uminit ang aking puso. Kinagabihan, bumisita kami sa National Museum of the Philippines. Nais kong matuto tungkol sa tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Sa loob ng historical site, nakita ko ang maraming kabataang babae na nakasuot ng barot saya. Naisip ko, pinapanatili rin nila ang kanilang tradisyon. Ngunit bakit tila napakalaya nila? Ngunit sa pag-alis namin sa National Museum, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Sa simula, inakala ko na ito ay dahil sa jet lag, ngunit pagkatapos ay unti-unting bumilis ang aking pahinga. Parang may mabigat na nakadagan sa aking dibdib. Nakaalalang tanong ni Gay, Abdullah, bini-bini, ayos ka lang ba? Sumagot ako na ayos lang ako, ngunit sa totoo lang ay hindi. Sa loob ng ilang araw, lumitaw ang mga sintomas ng paninikip ng dibdib at hirap sa pahinga. Ang pressure mula sa doctoral dissertation sa Harvard at ang issue sa kasal ay nagdulot sa akin ng matinding insomnia. Papunta na kami sa hotel, dumadaan sa lugar malapit sa Rizal Park. Bigla, umikot ang lahat sa paligid ko at ang huli kong naalala ay ang pagbagsak ko sa lupa. Nang imulat ko ang aking mga mata, nasa ospital na ako. Puting kisame at abala ang mga medical na staff. May humahawak sa aking pulso para kumuha ng pulso. Ang kamay na iyon ay napakalambot at mainit. Gising na kayo. Kumusta ang pakiramdam niyo? Isang boses sa Filipino ang narinig ko. Sumagot ako sa Ingles. What happened to me? Agad, isang lalaking nakasuot ng puting uniforme ng doktor ang nakpaliwanag sa akin sa matatas na Ingles. Nahimatay po kayo malapit sa Rizal Park at dinala rito ng ambulansya 115. Nasa emergency room po kayo ngayon. Kumuha na kami ng ECG at pinaghihinalaan naming may problema sa puso. Kailangan pa ng mas malalim na pagsusuri. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ng malinaw ang mukha ng doktor. Nasa mga 30 siya at may napakainit na mga mata. Higit sa lahat, ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay hindi awa o pagtataka kundi purong tingin ng isang doktor na nag-aalala sa kanyang pasyente. Ako si Dr. Marco Reyes, isang internist. Tapos na ang paunang emergency measures. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Gayunpaman, para sa tumpak na diagnosis, kailangan niyo pong mag-ospital ng ilang araw para obserbahan. Nang marinig ko ang dalawang salitang mag-ospital, nagulat ako. Nataranta rin si Gay. Abdullah, balak tawagan ang aking ama, ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Ito ay isang emergency na sitwasyon. Kailangang unahin ang paggamot. Ang ma-issue sa insurance o proseso ay maari nating ayusin sa ibang pagkakataon. Kinagabihan, nakahiga sa higaan ng ospital, malalim akong nag-isip na saan ako ngayon. Sa isang ospital sa Pilipinas, ginagamot ng isang estrangherong doktor, nakatingin sa labas ng bintana,
Ang tanawin ng Maynila sa gabi na kumikinang sa ilaw ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. May takot ngunit may kaunting pag-asa rin sa mga bagong karanasan. Kinabukasan, bumisita si Dr. Reyes para suriin ako. Kagabi sa emergency room, hindi ko napansin, ngunit napakabata niya, gayunpaman, ang kanyang salobin sa pasyente ay parang isang veteranong doktor. Mayos ba ang tulog niyo kagabi? Gumaan na ba ang paninikip ngang dibdib niyo? Iyon ang una niyang tanong, matapat akong sumagot. Parang gumaan ng kaunti, ngunit nahirapan pa rin akong huminga. Ginamit ni Dr. Reyes ang stethoscope para tingnan ang aking tibok ng puso. May kakaibang nangyari. Mula noon, hindi pa ako nasusuring ang isang lalaking doktor. Ayon sa aming kultura, ang mga babae ay dapat suriin ng mga babaeng doktor. Ngunit dahil ito ay isang emergency, wala ng ibang paraan. Gayunpaman, ginamot ako ni Dr. Reyes ng natural. Hindi siya napakita ng labis na pag-iingat o kakaibang tingin sa akin dahil lang sa nakasuot ako ng hijab. Tiningnan niya lang ako bilang isang pasyente. Kailangan nating magsagawa ng echocardiogram. Batay sa kasalukuyang sintomas, may posibilidad na may problema ang inyong balbula sa puso. Ito ay isang kinakailangang pagsusuri para sa tumpak na diagnosis, paliwanag niya ng detalyado. Sa pagkakataong ito, nag-aalalang nagsalita si G. Abdullah, Doktor, sa aming kultura, ayaw ngang babae na sinusuri nga laking doktor, maari po bang palitan ngang babaeng doktor? Tumango si Dr. Reyes, na nagpakita ngang pagunawa, opo, siyempre, ngunit sa kasalukuyan, ang lahat ng aming babaeng cardiologist ay nasa operasyon. Kung hindi po kayo tututol, maari akong magpatuloy na mamahala. Ngunit kung hindi po kayo comfortable, maari po tayong maghintay hanggang bukas. Nag-atubili ako ngang kaunti. Sa totulang, may gusto ako kay Dr. Reyes. Napakalinaw ang kanyang pagpapaliwanag. At higit sa lahat, binibigyan niya ako ng pakiramdam na tratuhin bilang isang pantay na tao. Ayos lang po. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa pangangasiwa sa akin. Kinagabihan, dinala ako para sa echocardiogram. Sa laboratorio, may isang babaeng nurse at ginawa ni Dr. Reyes ang maoperasyon ng napakagalang. Pagkatapos ng resulta, ipinaliwanag niya sa akin. Tulad ginaasahan, mayroon po kayong mitral valve prolapse. Hindi po lubos na nagsasara ang balbulang inyong puso, nagdudulot ng presyon sa puso. Ang sanhi ay maaaring stress at labis na pagtatrabaho. Ang kondisyong ito ay hindi agad nakamamatay, ngunit kailangan itong gamutin. Ipinaliwanag din ni Dr. Reyes ng detalyado ang plano ng paggamot. Magsisimula tayo sa paggamit ng gamot at pagsubaybay sa pag-unlad sa loob ng mga isang linggo. Kailangan niyo po iwasan ang matinding pisikal na aktibidad at subukang huwag ma-stress. Ngunit ang talagang nakagulat sa akin ay ang pagiging maalalahanin ng mga staff ng ospital. Tinanong ako ng ma-nurse tungkol sa oras ng pagdarasal. Nang sinabi kong gusto kong malaman ang direksyon patungong Mecca, nahanap pa sila ang kompas para sa akin. Ang pagkain sa ospital ay sinubukan din nilang ihanda ayon sa pamantayan ng halal, ganun din si Dr. Reyes. Nang malaman niyang kailangan kong magdasal ngang 5 beses sa isang araw, sinabi niya, iakma ko ang oras ng pagbisita upang hindi makagambala sa oras ng inyong pagdarasal. Hindi pa ako nakatanggap ng ngitong uri ng pinong atensyon. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang pag-usap kay Dr. Reyes, labis akong nagulat. Nagtapos siya sa University of the Philippines College of Medicine na kumpleto ang kanyang residency program sa mismong ospital na ito at naging espesyalista na doktor sa lubang 3 taon. Nang tanungin ko siya kung bakit niya pinili ang medisina, nagiwan ng malalim na impresyon sa akin ang kanyang sagot. Nung bata pa ako, namatay ang aking ina sa ospital. Ginawa ng doktor na nagamot sa aking ina ang lahat ng kanyang makakaya. Bagamat sa huli ay hindi naligtas ang aking ina, ang imahe ng doktor na hindi sumuko hanggang sa huling sandali ay labis na nakahipo sa akin. Gusto ko ring maging isang ganong doktor.
Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit si Dr. Reyes ay napakainit ang puso. Sa ika-4 na araw ngang pag-ospital, kailangan kong magpa-MRI para sa mas detalyadong pagsusuri. Ngunit may problema, para sa MRI, kailangan kong tanggalin ang lahat ng metal na bagay. At sa aking hijab, may ilang maliliit na pin. Maingat na sinabi ni Dr. Reyes, pasensya na po. Ngunit para may sagawa ang pagsusuri, kailangan niyo pong pansamantalang tanggalin ang hijab. Siyempre, sa loob ng imaging room ay babaeng nurse lamang at ako ay maghihintay sa labas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nanigas ang buong katawan ko. Ang pagtatanggal ng hijab ay isang napakahalagang bagay para sa akin. Mula 6 na taong gulang hanggang ngayon, sa loob ng 28 taon, hindi ko pa kailanman ipinakita ang aking buhok sa sinumang hindi miyembro ng aking pamilya. Kailangan po ba talagang tanggalin? Wala na po bang ibang paraan? Tanong ko nang may nanginginig na boses. Napakita ni pag-aalala si Dr. Reyes. Para sa tumpa na diagnosis, wala na po tayong ibang pagpipilian. Ngunit kailangan niyo lang po itong tanggalin sa talagang kinakailangang panahon. Kinagabihan, hindi na naman ako nakatulog. Ang pag-isip pa lang ng pagtatanggal ng hijab ay sapat na para bumilis ang tibok ng aking puso. Naalala ko ang payo ng aking ina noon. Leila, ang hijab ay nagpapakita nga ating pagiging kagalang-galang. Huwag na huwag mong basta-basta tatanggalin. Kinabukasan, dumating ang oras ng pagsusuri. Nag-alalang tanong ni G. Abdullah, bini-bini, ayos po ba talaga kayo? Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Nakatayo sa harap ng imaging room, muling ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Sa lupong ang kwarto ay si Nurse Aling Nena lang, tutulungan po niya kayo. Ang proseso ng MRI ay tumatagal ng halos 30 minuto. Kung hindi po kayo komportable, sabihin niyo po agad. Nang pumasok ako sa kwarto, isang babaeng nurse nga ang naroon. Sinabi ni Aling Nena sa akin ng napakahinahong boses, ayos lang, Hija, may anak din akong babae kaya naiintindihan ko, mag-relax ka lang. Ang kanyang masalita ay nagpagaan ng aking look ng kaunti. Maingat akong tinulungan ni Aling Nena, dahan-dahan lang huwag kang magmadali. Nang may nangingini na mga kamay, sinimulan kong tanggalin ang bawat pin sa aking hijab. Sa sandaling natanggal ang belo, nakaramdam akong kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam ng buhok na bumagsak sa aking balikat ay napaka-alien. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 28 taon na ipinakita ko ang aking buhok sa harap ng ibang tao. Nang purihin ni Aling Nena, ang ganda ng buhok mo, namula ang aking mukha. Sa buong proseso MRI, hindi ako tumigil sa pag-isip, ano ang ginagawa ko? Ayos lang ba ito? Ngunit sa parehong oras, nakaramdam din ako ng kakaibang kalayaan. Pakiramdam ko ay gumaan ang aking ulo. Nang matapos ang pagsusuri, balak kong isuot muli ang belo ng sinabi ni Aling Nena, Teka, Hija, medyo magulo ang buhok mo, hayaan mong ayusin ko. At marahan niyang sinukle ang aking buhok. Nang tingnan ko ang salamin, nagulat ako. Ang imahe ko ng walang hijab ay napaka-alien. Ngunit sa parehong oras, pakiramdam ko ay naging ibang tao ako. Ako ba talaga iyon? Nang lumabas ako sa imaging room at nakita si Dr. Reyes, tinanong lang niya, ayos na po ba ang resulta ng scan? Ang kakaiba ay hindi niya binanggit na tinanggal ko at isinuot muli ang hijab. Natural niya itong ipinasa na parang ito ay isang bagay na halata. Kinagabihan, nag-isa sa kwarto nga ospital, patuloy akong nag-isip, bakit walang nakakita na kakaiba nang tanggalin ko ang hijab? Bakit natural na tinanggap ni Dr. Reyes iyon? Noon ko lang napagtanto na sa Pilipinas, ang pagpapahabang ng buhok ng isang babae ay ganap na normal. Ang lugar na ito ay ganap na naiba sa mundo na aking kinalahan. Dito, ang mga babae ay malayang magpahayag ng kanilang sarili at walang sinuman ang nag-isip na ito ay kakaiba. Kinagabihan, bumisita si Dr. Reyes, nakuha na po ang resulta ng pagsusuri ngayon. Sa kabutihang palad,
Hindi po ito kasing seryoso ang akala ko. Kailangan niyo lang po sumunod sa paggamot gamit ang gamot at magiging maayos po kayo. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na talagang ikinagulat ko. Gayunpaman, tila ang stress ang pangunahing sanhi. Mayroon po ba kayong pinagdadaanan kamakailan? Sa kanyang tanong, matagal akong nag-atubili. Sa huli, nagpasya akong sabihin ang totoo. Sa totoo lang, sobrang stress ako tungkol sa kasal. Malapit na akong ikasal sa isang taong hindi ko naman gusto. Napakita ng pagtataka si Dr. Reyes, isang kasal na hindi niyo gusto. Opo, sa aming kultura, ang mga magulang ang kadalasang nagpapasyangang magiging asawa para sa kanilang mga anak. Nasa ganoong sitwasyon din po ako. Kalmado kong ipinaliwanag, ngunit ang kanyang reaksyon ay naiba sa aking inaasahan. Kung gayon, bakit hindi po kayo tumutol? Ang kasal ay dapat nakabatay sa pagpapasyangang dalawa. Ang kanyang masalita ay nagpatawa sa akin ng malungkot. Sa Pilipinas ay possible iyon, ngunit sa aming lugar ay hindi. Kinagabihan, muli akong nag-isip ng mag-isa, hindi maintindihan ni Dr. Reyes. Paano maintindihan ng isang taong nabubuhay ng malaya ang aming sitwasyon? Ngunit sa parehong oras, nakaramdam ako ng inggit sa isang buhay kung saan ang isang tao ay maaring magpasya sa sarili niyang buhay. Ang linggo ng pag-ospital ay lumipas ng may mga hindi inaasahang pangyayari. Naramdaman ko ang init ng mga Pilipino sa aking puso. Una, si Nurse Aling Nena, nang malaman niyang halal food lang ang kaya kong kainin, siya mismo ang nagluto ng lugaw na gulay mula sa bahay para sa akin. Luto ko to gamit ang gulay lang, walang karne. Subukan mo kung gusto mo. Talagang naantik ako, walang humingi. Ngunit inalagaan niya ako ng ganun. Habang kinakain ko ang lugaw na iyon, patuloy na umaagos ang aking luha. Ang pag-aalaga na ito ay naiba sa anumang natanggap ko dati. Ang mga katulong sa aming bahay ay ginagawa lamang ang ipinag-utos. Ngunit si Aling Nena ay nag-aalala sa mga bagay na hindi ko pa nasasabi. Pangalawa, si Manang Celia, ang cleaner. Sa simula, bumati lang siya at umalis, ngunit pagkalipas ng ilang araw, sinimulan niya akong kausapin. Nang sinabi kong galing ako sa Qatar, labis siyang nagulat. Naku, galing ka pa pala sa malayong lugar. Mag-isa kang pumunta rito, siguro natakot ka. At mula kinabukasan, tuwing lilinisin niya ang aking kwarto, laging nagiwan siya ng kendi o kakanin para sa akin. Minsan, may nangyari na hinding-hindi ko makakalimutan. Nagdarasal ako, nakaharap sa Mecca, nang dumaan si Manang Celia at nakita ako. Nagulat ako at agad na tumayo, ngunit sinabi niya, ay, nagdarasal ka pala, pasensya na sa abala, at tahimik siyang umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya at binigyan ako ng isang maliit na kompas. Nakita ko kasi na sabi nila mahalaga ang direksyon kapag nagdarasal. Nahanap ko tong kompas para sayo. Halos maya ako. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagsisikap na maunawaan ang aking relihiyon ay napakahalaga. Ganon din si Ate Josie na nagtatrabaho sa kantina ng ospital. Nang malaman niyang kailangan ko ng halal food, nagmungkahi siya. Paano ang pansit gulay? Walang karne, gulay at pansit lang. At araw-araw ay ginawan niya akong pansit gulay na may iba't ibang uring gulay. Ang pagkain ba namin ay ayon sa panlasa mo? Kung nami-miss mo ang pagkain sa inyo, sabihin mo lang, susubukan kong lutuin. Ang mga salita ni Ate Josie ay labis na nakahipo sa akin. Ang paalaga na ito ay hindi mabibili ng pra. Ilang araw pagkatapos, may mas nakakagulat pang nangyari. Isang matandang babae na kasama ko sa kwarto, nang umuwi na siya, ay nagbigay sa akin ng maliit na regalo. Ito ay isang maliit na bag na gawa mismong kanyang kamay. Hirap na hirap ka rito galing pa sa malayo. Tanggapin mo ito bilang alaala. Hindi pa nga kami gaanong nakapausap ngang matandang babae dahil sa pakakaiba ngang wika. Ngunit dahil lang sa nalaman niyang dayuhan ako, na isa sa ospital, nakaramdam siya ngawa, lalo ring naging malapit si Dr. Reyes. Sa simula,
Ito ay isang relasyon ng doktor at pasyente ngunit ngayon pakiramdam ko ay parang kapatid na siya. Nang tanungin ko siya tungkol sa kultura ng Pilipinas, detalyado siyang nagpaliwanag. Nang ikinuwento ko ang tungkol sa aking bansa, maingat siyang nakinig. Bakit napakabait ng mga Pilipino? Tanong ko. Ngumiti si Dr. Reyes at sumagot, mayroon kaming tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Kahit hindi pamilya, nag-aalala at nagtutulungan ang bawat isa. Lalo na kapag may nakitang nahihirapan, hindi namin kayang balewalain. Noon ko lang napagtanto na ang pag-aalaga na natanggap ko dati ay tungkulin lamang. Inaalagaan akong makatulong dahil binabayaran sila. Pinoprotektahan akong pamilya dahil sa dangal nga angkan ngunit ang pag-aalaga na natanggap ko rito ay ganap na nagmula sa puso. Kinagabihan, umiyak ako ng mag-isa. Iyon ay mga luha ng kaligayahan ngunit pati na rin ng kalungkutan. Masaya dahil kasama ko ang mga taong mainit ang puso ngunit masakit isipin na sa loob ng isang buwan ay kailangan ko nang bumalik sa Qatar. Mabubuhay kaya ako rito? Sa unang pagkakataon, sumagi ang ideya na iyon sa aking isip, ngunit umiling ako. Hindi maari. Ako ay Qatari. May pamilya ako, may mga tradisyon akong dapat sundin. Ngunit isang sulok sa aking puso ang patuloy na nagtatanong, imposible ba talaga iyon? Isang araw bago ako umalis sa ospital, naalok si Dr. Reyes ng isang hindi inaasahang mungkahi. Bukas po ay lalabas na kayo sa ospital. Gusto niyo po bang ipasyal ko kayo sa Maynila? Siguro po ay nakakainip na rin sa ospital. Sa simula nag-atubili ako, naalala rin si G. Abdullah. Bini-bini, hindi po ba masyadong delikado? Ngunit gusto kong pumunta. Ito na siguro ang huling pagkakataon ko sa Pilipinas. Ang dinala sa akin ni Dr. Reyes ay isang bar sa rooftop ngang isang matataas na gusali na tanaw ang Manila Bay. Ito ang lugar kung saan makikita ang pinakamagandang tanawin ng gabi sa Maynila bilang alaala bago kayo umuwi. Nakaupo sa rooftop, talagang nakamamangha. Buong lungsod ng Maynila ay lumabas sa aking paningin. Libu-libong kumikinang na ilaw na parang mga bituin na pakagaling. Wow, ang ganda, bulong ko. Diba, sa tuwing pagod ako, pumupunta ako rito para tanawin ang gabi. Nagpapatahimik ito sa aking puso, mahinang sabi ni Dr. Reyes sa tabi ko. Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang umihip na nagpalipat ng bahagya sa aking hijab. Agad kong hinawakan, ngunit natural na tinulungan ako ni Dr. Reyes na ayusin ito. Salamat. Nakaramdam akong init sa aking mukha, ngunit kakaiba, dati kong may lalaking tumulong sa akin, nakakaramdam akong labis na pagkabahala, ngunit kay Dr. Reyes ay ganap na hindi. Sa halip, uminit pa ang aking puso. Umupo kami sa upuan habang tinitingnan ang gabi at nag-usap. Isang linggo sa Pilipinas, kumusta ang pakiramdam niyo? Tanong niya. Sandali akong nag-isip at matapat na sumagot. Parang ibang mundo talaga, ganap na naiba sa mundo na aking kinalahan. Pagkatapos ay nag-atubili ako at naglakas loob na sabihin, iba ka rin. Ako? Paano? Kuryoso niyang tanong. Matagal akong nag-isip, paano ko ito ipapaliwanag? Tinrato mo ako bilang isang tao, hindi bilang isang babae, hindi bilang isang mayamang dalaga, kundi simpleng ako. Iyon ang mga salita mula sa kaibuturan na aking puso. Wala pang sinuman ang gumamot sa akin ng ganun. Mukhang nagulat si Dr. Reyes. Hindi ba halata iyon? Lahat ay karapat-dapat na igalang ng pantay. Nang marinig ko ang kanyang sagot, napagtanto ko na sa Pilipinas, halata nga iyon sa aking mundo ay hindi. Ang mga babae ay laging kailangang maging anak ng isang tao, asawa ng isang tao. Hindi kami maaring umiral bilang aming sarili. Sa puntong ito, naramdaman ko muli ang bigat sa aking dibdib. Tiningnan ako ni Dr. Reyes ng seryoso. Kung gayon, manirahan ka rito. Sa Pilipinas, sinuman ay maaring mamuhay ayon sa kanilang gusto. Ang kanyang mga salita ay nagpatawa sa akin ng malungkot. Hindi ko kaya. May pamilya ako,
May mga tradisyon akong dapat sundin at sa isang buwan ay kailangan ko ng ikasal. Nanginginig ang boses ko nang sabihin ang mga salitang iyon. Matagal na nanahimik si Dr. Reyes at pagkatapos ay mahinang nagtanong, "Gusto mo ba talaga ang kasal na iyon?" Umiling ako, "Hinding-hindi. Kung gayon, bakit mo tinatanggap?" Hindi ko masagot ang tanong mo. Alam ko ang dahilan ngunit mahirap ipaliwanag. Noon ay sinabi ni Dr. Reyes ng napakatong boses, "Leila, minsan lang tayo mabubuhay. Hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong sarili para sa iba." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay may init na kumalat sa aking puso at kusa akong naiya. Talagang iba ka. Sa unang pagkakataon, may naalala sa akin ng ganun. At pagkatapos ay sinabi ko ang isang nakakagulat na pahayag, "Gusto kita." Nang matapos kong sabihin, nagulat ako. Hindi ako makapaniwala na nasabi ko ang mga salitang ito sa isang lalaki. Mukhang nagulat din si Dr. Reyes. Dalawang sandali siyang nanahimik. "Leila, simula niya nang maingat. Sa totoo lang, may nararamdaman din ako para sa iyo, ngunit napaka-komplikado ng ating sitwasyon." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. May gusto rin sa akin si Dr. Reyes, ngunit sa parehong oras, naramdaman ko ang pader ng realidad. Napaka-komplikado nga aming sitwasyon. Kinagabihan, pagbalik sa hotel, hindi ako makatulog. Ito ay isang damdamin na hindi ko pa naranasan sa aking buhay. Ito ba ang pag-ibig? Ang damdamin na nakikita ko lang sa mga pelikula at nobela. Ngayon ay ako mismo ang nakakaranas ngunit sa parehong oras ay natatakot din ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa damdaming ito. 4 na araw pagkatapos kong lumabas sa ospital, nangyari ang pinakamasama. Nagmamadaling tumakbo si G. Abdullah para magbalita. Bini-bini, may malaking problema na. Nagpadala na si G. Hashim ng tao sa Pilipinas. Parang sinikip ang aking puso. Ano? Nagpadala na ang ama ng Matao. Ipinaliwanag ni G. Abdullah ng may natatarantang mukha. Opo, ang pinuno ng seguridad na si Ali at ang kalihim na si Said ay dumating na sa Naya kahapon. May utos silang dalhin kayo pabalik kaagad. Lumabas na ang balita na naospital ako ay nakarating sa aking ama. Sa proseso ng pag-ayos ng insurance, nakipag-ugnayan ang ospital sa embahada ng Qatar. Labis na nabigla ang aking ama nang malaman niyang na-ospital ako sa Pilipinas. "Ano ang sinabi ng ama?" Tanong ko nang may nanginginig na boses. Nagpakita ng pagkabahala, sige Abdullah. Ipinagutos niya na agad kayong umuwi at sinabing mula ngayon ay hindi na niya papayagan kayong maglakbay ng mag-isa. Walang laman ang aking isip. Kung gayon, tapos na. Ang ugnayan kay Dr. Reyes, ang malayang buhay sa Pilipinas, lahat ay tapos na. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding pagtutol ang sumulpot sa akin. Bakit kailangan akong piliting bumalik kung ayaw ko? Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono, si Dr. Reyes. "Leila, ayos ka lang ba? Narinig ko na may mga estranghero na nagtatanong tungkol sa iyo sa lobby ng hotel." Agad kong ipinaliwanag ang sitwasyon. "Nasaan ka? Pupuntahan kita agad." Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi, delikado. Hinahanap ako ng gataw ng aking ama." Ngunit hindi siya sumuko. "Leila, gusto mo ba talagang bumalik sa Qatar?" Sa tanong na iyon, matatag akong sumagot. "Hindi, ayaw na ayaw kong bumalik. Kung gayon, tumakas tayo. Kailangan nating bumili ng oras." Mungkahi niya. "Alam ko ang isang lugar. May kaibigan ako na may homestay sa El Nido, Palawan. Maari tayong manatili ron ng ilang araw." Nag-atubili ako. Makakatakas kaya ako. Ngunit sa sitwasyong ito, wala na akong ibang pagpipilian. "Sige, ngunit paano si G. Abdullah?" Nalilito rin si G. Abdullah. "Ang pagsunod sa akin ay parang pagtataksil sa aking ama. Ngunit ang pagpapaalis sa akin ng mag-isa ay hindi niya gusto. Sa huli, nagpasya ako, G. Abdullah. Pasensya na po ngunit mag-isa po akong pupunta. Ako na po ang makikipag-ugnayan sa aking ama
Kinagabihan, ako at si Dr. Reyes ay sumakay sa isang limousine sa bus terminal. Ang sasakyan ay papuntang El Nido. Nakaupo sa sasakyan. Hindi pa rin ako makapaniwala. Tumakas ako. Ayos ka lang ba? Nagsisisi ka ba? Nag-aalala. Niyang tanong. Umiling ako. Hindi ako nagsisisi. Sa halip ay nakaramdam ako ng gaan. Ito ang unang pagkakataon na ako mismo ang pumili para sa aking buhay. Pagdating sa El Nido, pumunta kami sa homestay. Ito ay isang maliit at magandang bahay na nakaharap sa dagat. Maligayang tinanggap kami ni Kuya Ben, kaibigan ni Dr. Reyes. Tinawagan na ako ni Marco, magpahinga lang kayo rito ng ilang araw. Kinagabihan, naglakad kami sa dalampasigan. Kakaiba, hindi pa ako nakaramdam ng ganitong kalayaan. Hinipan ng hangin ang aking hijab, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ko na ito pinigilan. Leila, ano ang plano mo sa hinaharap? Maingat niyang tanong. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi ko na alam, ngunit isang bagay ang sigurado, ayaw ko nang mamuhay tulad ng dati. Sa sandaling iyon, kusa akong kumilos. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Marco, manatili ka sa tabi ko. Namula ang aking mukha nang sabihin ang mga salitang iyon, ngunit hindi ako nagsisisi. Mukhang nagulat si Dr. Reyes ngunit pagkatapos ay hinigpitan niya ang aking kamay. Leila, at nanatili kaming nakahawa sa kamay sa dalampasigan. Iyon ay talagang isang sandali na parang panaginip. Kinagabihan, bago ako makatulog, nag-isip ako, ano kaya ang mangyayari bukas? Mahahanap kaya ako ng aking ama? May takot ngunit may pag-asa rin. Sa unang pagkataon sa aking buhay, nakaramdam akong pagiging nabubuhay ayon sa aking gusto. Sa ikalawang araw sa nido, may isang espesyal na nangyari. Maaga pagkagising, pagkatapos maglakad sa dalampasigan, ako at si Marco ay umupo sa isang bato. Ang tunog ngalon ay nagbigay sa akin ng kapayapaan sa puso. Leila, sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo ba talagang manirahan sa Pilipinas? Seryoso niyang tanong. Hindi ako nag-atubili at sumagot. Opo, gusto ko po talagang mamuhay ng ganoon. Kung gayon, maghanap tayo ng paraan. Siguradong may paraan para makapanatili ka sa Pilipinas. Ang kanyang salita ay nagbigay sa akin ng pasa, ngunit sa parehong oras, lumitaw din ang mapraktikal na problema. Ngunit dumating ako rito gamit ang tourist visa. Gaano pa ako katagal mananatili? Nag-aalala kong tanong. Sa ngayon, maaari tayong magtanong tungkol sa student visa o working visa. Ikaw ay isang doctoral researcher sa Harvard. Siguradong makakahanap ka ng research position sa isang universidad sa Pilipinas. Noon ay naglakas loob akong sabihin, Marco, mahal kita. Pagkatapos kong sabihin, namula ang aking mukha. Ngunit hindi ako nagsisisi, iyon ang totoo kong nararamdaman. Sandaling nagulat si Dr. Reyes at pagkatapos ay ngumiti siya ng malumanay. Mahal din kita, Leila, mula pa nung una tayong nakita sa ospital, pakiramdam ko ay napaka-espesyal mo. At pagkatapos ay may himala na nangyari, marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking pisngi at dahan-dahang yumuko. Pinikit ko ang aking mata at sa unang pagkakataon sa aking buhay, nalaman ko kung ano ang halik. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang buong mundo. Pwede bang bumilis ang tibok ng puso ko ng ganito? Ito ba ang pag-ibig? Sa edad na 28, ngayon ko lang naramdaman ang damdaming ito. Nagtapos ang halik, nakatinginan kami. Napakainit ng kanyang mata. Leila, simulan natin ang isang bagong buhay makasama, ha? Tumango ako. Opo, gusto ko po talaga iyan at muli kaming nahalikan. Sa pagkakataong ito ay mas mahaba at mas malalim. Talagang parang isang panaginip. Kinagabihan, umupo kami sa isang coffee shop malapit sa homestay para pausapan ang aming hinaharap. Una sa lahat, kailangan nating bumalik sa Maynila para ayusin ang issue sa visa. Sabi niya, may kaibigan akong abogado, maaari nating hilingin ang kanyang tulong. Nakaramdam din ako ng karagdagang lakas.
Mag-apply din ako ng leave of absence sa Harvard at maghahanap ng paraan para makapag-enroll bilang researcher sa isang universidad sa Pilipinas. Sa unang pakakataon, pakiramdam ko ay pinaplano ko ang sarili kong kinabukasan ngunit hindi nagtagal ang mamasasayang sandali. Kinagabihan, nagmamadaling pumasok si Kuya Ben. Marco, may problema na. Hinahanap ng pulis si Leila, parang nahulog ang aking puso. Sa wakas, nahanap din nila ako. Ano ang sabi nila? Tanong ni Marco. Sabi nila, may missing person report mula sa embahada ng Qatar at hinahanap ka ng pamilya mo. Nawalan akong pag-asa. Tapos na talaga. Ngunit hindi sumuko si Marco. Hindi, may karapatan tayo. Ang Pilipinas ay isang estado ng batas. Sa sandaling iyon, talagang dumating ang pulis. Kasama ang 2 pulis ay isang staff ng embahada. Kayo ba si Leila Hashim? Nag-aalala ang pamilya niyo sa inyo? Sumagot ako ng may nanginginig na boses. Opo, ako po iyon. Ngunit kusa po akong pumunta rito. Hindi po ako nawawala. Sabi nga ang pulis. Sa ngayon, iniimbitahan po namin kayo sa embahada para magbigay ng pahayag. Lumabas si Marco at sinabi, ako si Dr. Marco Reyes. Si Leila, ang pasyente ko at kasalukuyan, ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Hindi, niyo po siya maaaring pilitin. Sumagot ang staff ng bahada. Ito ay hiling mula sa pamilya. Bukod pa rito, pumasok siya sa bansa gamit ang tourist visa at ang matagal niyang pananatili ay maaring problema. Nunay sinabi ni Marco ang isang nakakagulat na bagay. Si Leila ay kasalukuyan ay nangangailangan ng medikal na pangangalaga. Siya ay pasyente na mitral valve prolapse at bilang kanyang pangunahing doktor, ako ang may pananagutan. Bago matapos ang proseso ng paggamot, hindi siya maaring ilipat ng basta-basta. Nagpakita rin ng pagkabahala ang mga pulis. Kung gayon, ano ang gagawin namin? Mungkahi ni Marco. Sa ngayon, hayaan niyo po kaming bumalik sa Maynila para magsagawa ng tumpa na pagsusuri sa ospital bago magpasya. Sa huli, kailangan naming sumakay sa sasakyan ng pulis para bumalik sa Maynila. Sa sasayan, mahina akong hinawakan ni Marco sa kamay at bumulong. Ayos lang, huwag kang sumuko. Magkikita tayo ulit. Papunta sa Maynila, naisip ako, magtatapos ba ang lahat ng ganito o may iba pa bang paraan? Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako ang Leilang dati. Ako na ang Leila na marunong umibig, ang Leila na nakatikim ng lasa ang kalayaan. Pagkatapos naming bumalik sa Maynila at magsagawa ng pagsusuri sa ospital, ang hindi maiwasan ay sa wakas dumating. Ang aking ama ay personal na lumipad patungong Pilipinas. Sa sandaling makita ko ang aking ama sa airport, alam kong tapos na ang mga araw ng kalayaan. Leila, ano bang iniisip mo para gawin ito? Malamig ang boses ng aking ama. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ako umurong. Ama, husto ko po mamuhay ayon sa husto ko. Ang buhay na husto mo. Ikaw ay anak ng pamilya Hashim. Hindi ka pinapayagang makaroon ng ganong makasariling pag-isip. Ang sagot ng aking ama ay tulad ng aking inaasahan, ngunit ako ngayon ay iba na. Ama, tao rin po ako. May karapatan po akong magpasya sa sarili kong buhay. Ito ang unang pagkakataon na naglakas loob akong harapin ang aking ama. Mukhang nagulat din ang aking ama. Naroon din si Marco. Magalang siyang yumuko sa aking ama. Magandang araw po, Tito. Ako po si Dr. Marco Reyes, ang doktor ni Leila, ngunit malamig na sumagot ang aking ama. Salamat, Doktor, ngunit ngayon ay dadalhin ko muna ang aking anak sa matatak na salubin ng aking ama. Sinabi ni Marco, ngunit hindi pa po tapos ang kanyang paggamot. Itinaboy ng aking ama, maaari din siyang gamutin sa Qatar. Sa huli kinagabihan ay pinilit akong sumakay sa eroplano pabalik sa Qatar. Nang mapaalam kami ni Marco sa airport, pakiramdam ko ay duro ang aking puso. Leila, huwag kang sumuko, magkikita tayo ulit. Ang kanyang masalita ay nagpaya sa akin. Hinding-hindi rin ako susuko.
Hinding-hindi kita malilimutan at kami ay nahalikan sa huling pagkakataon sa isang lugar na walang nakakakita. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo. Sa eroplano, patuloy akong umiyak. Nakatingin sa Pilipinas na unti-unting lumalayo sa bintana. Masakit ang aking puso. Kailan kaya ako makakabalik? Makakabalik pa kaya? Pagdating sa Qatar, lahat ng bagay sa bahay ay tulad ng dati. Ngunit ang aking pagkatao ay ganap na nagbago. Muli akong naksuot ng hijab. Isinuot muli ang mga lumang damit. Ngunit ang aking kaluluwa ay ganap na naiba. Ikinulong ako ng aking ama sa aking kwarto. Ipinagbawal ang paglabas. Inutusan niya ako na mag-concentrate sa paghahanda para sa kasal. Ngunit hindi ako naging masunurin. Ama, hinding-hindi ako magpapakasal. Ano, lahat ay napagdesisyunan na. Bagamat nagalit ang aking ama, hindi ako sumuko. Hindi niyo po ako maaring pilitin. Mahal ko na po ang ibang tao ngayon. Ang masalitang iyon ay nagdulot ng galit sa aking ama. Pag-ibig? Ang pag-ibig ay darating pagkatapos ng kasal. Alisin mo na ang ganong pag-isip sa iyong ulo, ngunit determinado ako. Gabi-gabi, palihim akong nakikipag-ugnayan kay Marco. Bagamat makaiba ang time zone, iyon ang tanging oras ng aking pagalo. Leila, kumusta ka? Pagod ka ba? Sa sandaling marinig ko ang kanyang boses, uminit ang aking puso. Pagod na pagod ako, ngunit sinusubukan kong tiisin sa pamamagitan ng pag-isip sa iyo. Ikaw lang din ang iniisip ko. Gusto kitang makita ulit sa lalong madaling panahon. Napansin din ng aking ina ang aking pagbabago. Leila, ano ang nangyari sa Pilipinas? Iba ka na talaga. Mas matapat ako sa aking ina. Ina, alam ko na po kung ano ang tunay na pag-ibig. Alam ko na rin po kung ano ang mamuhay ng malaya. Bumuntong hininga ang aking ina. Sinabi niya na dapat akong sumuko sa pangarap na iyon. Ngunit alam kong sa loob ng kanyang puso ay naiintindihan niya ako. Isang buwan ang lumipas. Papalapit na ang araw ng kasal. Ngunit hindi ako sumuko. Araw-araw sinasabi ko sa aking ama, hindi ako magpapakasal. Gusto kong ikasal sa taong mahal ko. Sa simula nagalit ang aking ama ngunit pagkatapos ay napagod din siya at sinabi na anuman ang isipin ko, kailangan pa ring mangyari ang kasal. Ngunit hindi ako nagbago ngang desisyon. Pagkatapos, isang araw, isang hindi kapanipaniwalang nangyari. Iyon ang ikalawang araw ko sa Qatar. Pagkatapos ng pagdarasal sa umaga, pumasok ang aking ama sa aking kwarto. Iba ang kanyang mukha kaysa dati. Leila, gusto kitang kausapin. Napakahinahon ng boses ng aking ama. Nagulat ako ngunit maingat pa ring sumagot. Opo, ama. Umupo ang aking ama sa tabi ko at nanahimik ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Leila, sa loob ng 2 buwan, inobserbahan kita at marami akong napag-isipan. Ano po ang napag-isipan niyo? Maingat kong tanong. Malalim na bumuntong hininga ang aking ama. Talagang marami kang nagbago. Hindi ka na ang masunurin na Leila dati. Nang marinig ko iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Inakala kong magagalit ang aking ama. Ngunit ang kanyang sumunod na mga salita ay ganap na naiba. Ngunit ang kakaiba ay ang pagbabago mo ay hindi naman pala masama. Muha ka pang mas tiwala sa sarili at determinado. Nagulat ako. Balak kong sabihin ang isang bagay ngunit itinaas ng aking ama ang kanyang kamay para pigilan ako. Hindi pa tapos. Makinig ka. Mayroon kang espesyal na karanasan sa Pilipinas at ang karanasang iyon ang nagpabago sa iyo bilang isang ganap na ibang tao. Patuloy ng aking ama. Sa simula ay galit na galit ako. Akala ko ay tinalikuran mo ang ating tradisyon at naging westernized ka. Huminga ako ng malalim. Hindi pa kami nagkakaroon ng ganitong pag-uusap, ngunit nang obserbahan kita, hindi iyon ang kaso. Nagdarasal ka pa rin, iginagalang mo pa rin ang ating kultura. Nagkaroon ka lang ng tiwala sa iyong sarili. Ang masalita na aking ama ay halos nagpaya sa akin, kaya napagdesisyunan ko. Sinabi nga aking ama ang isang bagay na hindi ko kapanipaniwala. Ikakansela ko ang kasal na ito. Ano po?
Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Kailangan kong magtanong muli. Totoo po ba? Talaga pong sinabi niyo iyan? O, ang isang sapilitang kasal ay hindi magdudulot ng kaligayahan sa iyo at hindi rin magdudulot ng kaligayahan sa kabilang panig. At higit sa lahat, naatubili ng sandali ang aking ama at pagkatapos ay sinabi, gusto ko rin na maging masaya ka. Sa sandaling iyon, umagos ang aking luha. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ang masalitang ito mula sa aking laging mahigpit na ama. Ama, salamat po. Talagang salamat po. Ngunit may isang kondisyon, muling bumalik ang aking ama sa seryosong mukha. Ang Pilipinong sinasabi mong mahal mo, gusto kong ako mismo ang magkumpirma kung anong uri siya ng tao. Nagulat ako. Paano po ninyo kukumpirmahin? Sinabi nga aking ama na pupunta siya sa Pilipinas para makilala si Marco. Isang linggo pagkatapos, ako at ang aking ama ay nagpunta sa Pilipinas. Nauna akong nakipag-ugnayan kay Marco para ayusin ang pulong. Sa sandaling makita ko siya sa airport, pakiramdam ko ay nananaginip ako. Layla, masaya niyang tawag. Masaya rin ako ngunit kailangan kong maging maingat sa harap ng aking ama. Magalang na bumati si Marco sa aking ama. Magandang araw po, Tito. Ako po si Dr. Marco Reyes, ang doktor ni Layla. Ngunit malamig na sumagot ang aking ama. Magandang araw, Doktor. Kayo po pala ang doktor na nagpagaling sa aking anak at nakipagkamay siya kay Marco. Sa loob ng 3 araw pagkatapos, maingat na inobserbahan ng aking ama si Marco. Sinamahan niya si Marco sa hapunan. Binisita ang ospital kung saan nagtatrabaho si Marco at nakilala pa ang pamilya ni Marco. Sa huling gabi, tinawag ng aking ama ako at si Marco, Layla at Marco. Nagpasya na ako, bumilis ang tibok ng aking puso. Dahan-dahang sinabi ng aking ama, Marco, napakabuti mong tao, isang mahusay na doktor at isang mapagkakatiwalaang tao. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagpakilig sa akin sa tuwa. Pumapaya ako na pakasalan mo si Layla. Pagkatapos matanggap ang pag-apruba ng aking ama, mabilis na nangyari ang lahat. Ako at si Marco ay opisyal na nag-engage at nagsimula sa paghahanda para sa kasal. Bagamat hindi madali ang proseso dahil may pag-ibig, nalampasan namin ang lahat ng pagsubok. Ang pinakamalaking problema ay ang pagkakaiba ng kultura. Ako ay Muslim, habang si Marco ay walang relihiyon. Ngunit nagpasya kaming igalang ang bawat isa. Patuloy kong pananatilihin ang aking pananampalataya at buong puso niyang tinanggap iyon. Ang iyong relihiyon ay bahagi ng iyong pagkatao. Siyempre, kailangan kong igalang iyon. Ang kanyang masalita ay labis na nakahipo sa akin. Napagtanto ko na ang pag-unawa at paggalang na ito ang tunay na pag-ibig. Ang aming kasal ay ginanap sa Pilipinas. Isang napaka-espesyal na kasal na pinahalo ang tradisyonal na kulturang Islam at tradisyonal na kulturang Pilipino. Dumalo rin ang aking ama at nagbigay ng basbas. Malugot din akong tinanggap ng pamilya ni Marco. Sa araw kasal, habang tinitignan ko ang aking sarili sa salamin, nakasuot ng hijab at barot saya, nakaramdam ako ng pagkamangha. Dalawang magaibang kultura ang maaring magalo ng napakaganda. Nag-honeymoon kami sa Palawan. Nakatingin sa dagat, sinabi ko sa kanya, parang panaginip talaga, hindi ko inakala na magiging ganito ako kasaya. Ako rin, ang makilala ka ang pinakamalaking swerte sa aking buhay. Ang kanyang masalita ay muling nagpaya sa akin. Mga luhang kaligayahan, ang buhay pagkatapos ang kasal sa Pilipinas ay napakabago. Sa simula ay nahihirapan pa ako sa wika. Kakaiba pa ang kultura, ngunit unti-unti akong nakaka-adjust, lalo na sa tulong ni Marco. Naging masipag ako sa pag-aral ng Filipino. Sa simula ay kumusta lang ang alam kong sabihin, ngunit ngayon ay kaya ko nang makipag-usap araw-araw. Tinuruan ako nga ina ni Marco na magluto nga pagkaing Pilipino. Layla, ganito ang paluto nga adobo, hindi mahirap, dahan-dahan ka lang sa paaral. Ang mainit na pagtuturo,
na aking biyenan ay labis na nakahipo sa akin. Tinrato akong aking biyenan na parang sarili niyang anak. Ilang buwan pagkatapos, isang magandang pagkakataon ang dumating sa akin. Natanggap ako bilang researcher sa International Law sa University of the Philippines. Malaki ang naitulong ng aking karanasan sa Harvard. Sa background niyo, binibining Layla, malaki ang may tutulong niyo sa aming Research Institute. Maari po ba kayong mga siwa sa research area tungkol sa legal exchange sa pagitan ng Gitnang Silangan at Pilipinas? Ang alok ng propesor ay labis na nakapagpasaya sa akin. Nang simulan ko ang trabaho, pakiramdam ko ay napakamakabuluhan ng aking buhay. Pakiramdam ko ay ang aking kaalaman at karanasan ay nagaambag sa lipunang Pilipino. Lalo na, labis akong natutuwa na makilahok sa paglutas NG-MEANGA legal na problema para sa MEANGA multikultural na pamilya. Kinuha ko rin ang isang espesyal na papel sa ospital bilang cultural interpreter para sa mga pasyente mula sa Gitnang Silangan. Tinutulungan ko sila na hindi dumaan sa mga paghihirap na aking naranasan. Maraming salamat po, Binibini. Dahil po sa inyo, pakiramdam ko ay mas panatak ako. Nang magpasalamat sa akin ang isang pasyente mula sa Saudi Arabia, labis akong ipinagmamalaki. Ngayon ay 2 taon na kaming kasal. Ako at si Marco ay mahal na mahal pa rin ang isa't isa at talagang masaya ako sa aking buhay sa Pilipinas. Siyempre, minsan namimiss ko rin ang aking bayan. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay ang Pilipinas ang aking ikalawang bayan. Natagpuan ko ang aking tunay na sarili rito. Nakasuot pa rin ako ng hijab. Ngunit ngayon ito ay isang pagpipilian, hindi isang sapilitan. Ito ay parehong pagpapakita ng aking pananampalataya at bahagi ng aking pagkakakilanlan. Kamakailan lang, lumahok din ako sa mga aktibidad sa isang non-governmental organization para sa mga multicultural na babae. Tinutulungan ko ang mga babae mula sa iba-ibang kultura na mas makaka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Mga kaibigan, ang pagkakaiba nga kultura ay hindi hadlang kundi maaring tulay. Ang mahalaga ay ang pag-unawa at paggalang sa bawat isa. Iyon ang laging sinasabi ko sa aking malektsya. Ganap na kinikilala na rin ng aking ama ang aking pagpipilian. Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa Pilipinas para makasama si Marco sa pag-golf. Napakabuting ang kanilang relasyon. Layla, tama ang iyong pagpipilian. Mukha kang napakasaya. Labis akong nagpapasalamat sa mga salitang iyong ang aking ama. Ngayon, tingnan natin ang desisyon na sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Ang araw na iyon ay ganap na nagpabago sa aking buhay. Kung wala akong sapat na lakas na loob noon, hindi ko sana makakamit ang kaligayahan ngayon. Kami ni Marco ay malapit nang salubungin ang isang maliit na anghel. Gusto kong ituro sa aking anak ang pinakamagagandang bagay ng parehong kultura. Gusto kong manahin ng aking anak ang init ng pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino at ang malalim na tradisyon ng Gitnang Silangan. Ang ating anak ay magiging isang napaka-espesyal na bata. Palakihin natin siya para maging isang global citizen na naunawaan ang parehong kultura. Ang masalita ni Marco ay labis na nakakakilig sa akin. Ngayon ay talagang masaya ako. Nabubuhay ako ayon sa gusto ko talaga. Kasama ang taong mahal ko, ginagawa ang mga trabahong sa tingin ko ay makabuluhan at higit sa lahat, nabubuhay ako ng may tiwala sa sarili bilang ako, mga kaibigan. Ang buhay ay talagang hindi mahulaan, hindi ba? Nang dumating ako sa Pilipinas, inakala ko lang na ito ay isang maikling biyahe. Ngunit sa huli, nagbago ang buong buhay ko. Napagtanto ko na minsan ang pagkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang bagong pagpipilian ay napakahalaga. At natutunan ko rin na ang tunay na pag-ibig ay ang pagkilala at paggalang sa pagkakaiba ng bawat isa. Hindi kailanman nakaramdam ng pagkabahala si Marco dahil ako ay Muslim at sinubukan ko ring maunawaan ang kanyang kultura. Kapag tinatanggap natin ang tunay na pagkataong bawat isa, iyon ang simula ng tunay na pag-ibig. Habang naninirahan sa Pilipinas,
Ang pinakagulat sa akin ay ang pagiging mapagparaya ng matao rito. Sa simula ay nag-alala ako kung paano magiging reaksyon na mga tao sa isang dayuhang babaeng nakasuot ng hijab. Ngunit karamihan sa mga tao ay natural akong tinanggap. Ang waiter sa coffee shop, ang matandang babae na nakilala ko sa bus, o ang tindero sa kapitbahayan, lahat sila ay napakabait sa akin. Saan ka galing, Hija? Sanay ka na ba sa buhay sa Pilipinas? Maraming tao ang nag-aalalang nagtanong sa akin. Siyempre, hindi lahat ay madali. Minsan nakakaranas din ako ng hindi pagkakaunawaan dahil sa problema sa wika o nalilito dahil sa pagkakaiba ng kultura. Lalo na sa simula, kakaiba sa akin na madalas magtanong ng edad ang mga Pilipino. Pasensya na po, ilan taon na po kayo? Sa tuwing nakakatanggap akong ganoong tanong, nagtataka ako kung bakit nila tinatanong ang aking edad. Nalaman ko lang sa bandang huli na sa Pilipinas, nagtatanong ng edad para sa tamang pagtawag. Ngayon, natural na rin akong tumatawag sa iba nga ate o kuya. Sa simula ay kakaiba, ngunit ngayon pakiramdam ko ay napakainit ng kulturang ito. Tinatrato nga tao ang bawat isa na parang pamilya. Walang diskriminasyon sa edad. Ang aking biyenan ngayon ay talagang parang sarili kong ina. Leila, ano ang gusto mong lutuin ko para sa iyo ngayon? Sa tuwing maririnig ko ang mga salitang iyon, uminit ang aking puso. Sa Pasko, nagtitipon ang buong pamilya para gumawa ng bibingka. Sa simula ay hirap na hirap ako at hindi alam kung paano gawin, ngunit matiyagang itinuro sa akin ng aking biyenan ang bawat hakbang. Ganito ang pagbalot ng dahon, lagyan ng bigas, tapos lagyan ng palaman, at isa pang layer ng bigas. Ang bibingka na ginawa ko ay baluktot. Ngunit sinabi ngang lahat sa bahay na ang bibingka ni Leila ang pinakamasarap. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman ko na miyembro ako ng pamilya. Kamakailan lang, natuto na rin ako kung paano gumawa ng iba-ibang tradisyonal na tsaang Pilipino. Salabat. Tsaang sampagwita, tsaang tanglad, ang kultura ng tsaa sa gitnang silangan ay napakaunlad din. Kaya madali akong nakakaangkop sa kultura ng TASAIM Pilipinas. Leila, subukan naman nating magsuot ang barot. Saya habang nagtitiya ha? Sa tuwing sumasali ako sa mga programa sa Cultural Center, pakiramdam ko ay napaka-interesante nito. Natuklasan ko pa na ang hijab at barot. Saya ay nakakatugma ng hindi inaasahan sa mga aktibidad sa non-governmental organization. Ang sandali na pinakamakabuluhan sa akin ay nang makita ko ang ibang mga dayuhang babae na unti-unting nakaka-adjust sa buhay. Nang tinuruan ko Filipino ang isang migranteng babae mula sa Pilipinas o tinuro ang daan papuntang ospital sa isang kaibigan mula sa Indonesia, labis akong ipinagmamalaki. Ate, dahil sa iyo, nakaroon akong lakas ng loob, naniniwala ako na kaya ko ring mamuhay ng maayos sa Pilipinas. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang ganoon, pakiramdam ko ay ang dahilan ng pagpunta ko sa Pilipinas ay hindi lamang dahil sa personal na kaligayahan. Ipinagmamalaki rin ni Marco ang aking mga aktibidad. Napakamakabuluhan na iyong ginagawa. Susubukan ko ring tulungan ang mas maraming dayuhang pasyente sa ospital. Sa katunayan, ang ospital kung saan nagtatrabaho, si Marco ngayon ay may espesyal na programa para sa mga multikultural na pasyente. Gumagawa sila ng mga gabay na material sa maraming wika at nag-organisa ng mga training session para sa mga medical na staff upang maunawaan ang pagkakaiba ng kultura. Nang makita ko ang lahat ng pagbabagong ito, nakaramdam ako ng pagkamangha. Hindi ko inaasahan na ang aking personal na karanasan ay makakatulong sa napakaraming tao. Ang pinakahihintay ko ngayon ay ang darating na anak. Bagamat hindi pa namin alam kung lalaki o babae, palalakihin namin siya ng may buong pagmamahal at gusto kong ituro sa kanya ang malawak na pananaw sa mundo. Ang ating anak ay makakapagsalita ng Arabic, Filipino, at English, hindi ba? Sa tuwing ngumingiti si Marco at sinasabi iyon,
bumibilis ang tiboeng aking puso. Gusto naming palakihin ang aming anak na maging isang bata na marunong ng maraming wika at nakaunawa ng maraming kultura. 7 buwan na akong buntis at ang kulturang prenatal care sa Pilipinas ay napaka-interesante rin. Pinapakinggan ang fetus ng classical music, tinitignan ang magagandang painting, tinitignan ang magagandang bagay sa gitnang silangan. Mayroon ding magatulat na kaugalian ngunit ang Pilipinas ay may natatanging paraan ng paggawa. Nabigay na rin kami ng pangalan sa aming anak. Kung lalaki, ito ay langit, at kung babae, ito ay pag-ibig. Bagamat mapangalang Pilipino, napakaganda ng kanilang kahulugan kaya pinili namin. Gusto rin iyon ni Marco. Naghihintay din ang aking ama sa kanyang apo. Leila, kapag ipinangana ang bata, huwag mong kalimutang dalhin siya madalas sa Qatar para maglaro. Tuturuan siyang lolo niyang Arabic at ikukwento sa kanya ang tungkol sa ating kultura. Labis akong nagpapasalamat sa mga salitang iyon ng aking ama. Ngayon, tingnan natin, ang paglipat patungong Pilipinas noong araw na iyon ay ang pinakamatalinong desisyon sa aking buhay. Kung wala akong sapat na lakas ng loob nun, hindi ko sana makakamit ang kaligayahan ngayon. Minsan, naniniwala ako na totoo ang kapalaran. Ang pagkakaroon ko ng sakit sa puso at pag-ospital sa Pilipinas, ang pagkikita namin ni Marco, lahat ay tila itinakda. Sa hinaharap, gusto kong ipagpatuloy ang paninirahan sa Pilipinas at gumawa na matrabaho na makatulong sa mas maraming tao. At umaasa ako na kapag lumaki ang aking anak, ang Pilipinas ay magiging isang mas bukas na lipunan na may cultural diversity. Mga kaibigan, sa tingin ko, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang lakas ng loob. Lakas ng loob na gumawa ng isang bagong pagpipilian, lakas ng loob na tanggapin ang ibang kultura, at lakas ng loob na magmahal. Natutunan ko ang lahat ng lakas ng loob na iyon sa Pilipinas. Paminsan-minsan ay bumabalik pa rin ako sa rooftop bar na tanaw ang Manila Bay, sa lugar kung saan kami unang nagpahaya ng pagmamahalan ni Marco. Tinitingnan ko ang Maynila sa gabi at inisip kung gaano ako nagbago. Ang Leila, noon at ang Leila, ngayon ay dalawang, hanap na makaibang tao, ngunit mayroon ding makabakay na hindi nakbabaho. Yon ay ang pag-ibig ko kay Marco at ang panyane na bumuo ng isang mas magandang mundo. Naniniwala ako na ang damdaming yon ay hindi magbabago. Yon ang aking kwento. Ang kwento ng isang dalagang mula sa pamilya ng oil tycoon mula sa Qatar na natagpuan ang kalayaan at tunay na pag-ibig sa Pilipinas. Mukhang mahirap paniwalaan ngunit lahat ay totoo. Kung kayo rin ay may mga pinagdadaanan, subukan niyo kahit isang beses na maging matapang. Ang isang bagong pagpipilian ay maaring ganap na magpabago sa inyong buhay. Tulad ng sa akin, salamat sa inyong pakikinig.